Happy Sabbath sa tanan ng kaigsunan. God is good. All the time. Ato na yung Ginoo nining at nawalaan 20 2017 nasa ito rin ang atong simbahan gamay ito karon ang atong simbahan nindot na kayo atong dahil yung Ginoo ang atong iglesia ang panasig kanunay sa ato nga mga pangulo unsaon nga mutampo ang loto sa Ginoo niya itong July nining tuiga dito sa General Conference Session ang ato nga tima iso ito Jesus is coming Session 5 I will go. Jesus is coming, I will go. Nini mga panahon na mga kaigsunan, ako ba nabati nga ang Ginoo doon ay lumabalik? Amen? Paglilog sa sibong mga kaigsunan, murag, kita na ito nga, dagdag yun, natay mga palintin dito nga, wala yung mabalay. Dito na nagpuyo sa covered court. Pag lingkod na hapon, pag-uyong dito sa kaniyan, ang kusog na kayo, kung ano na islawaw. Pero, wala mo na kumbay ito, wala mo na kumbay? Sino na yun? Tingnan sila, basta mo lingkod daw, magkakaroon ng simba. Wala mo ba sila, pinong, wala na, puno ka simbahan. Lingkod, Jesus is coming, I will go. Ngayon naman ang ato iglesia, nagpanasig mag-yun na kitang kalan mo nakaw sa mga. O sabay ito yung John? Ha? O sabay ito yung Aron Ronda? Aron Muhammad ang buhat? O sabay yun? O sabay? Ilasig ka mga kaigsunan. Kaya di gusto ang Ginoo nga ang mga tao nga atong budaya sila rin mandam. Kinahanglan na kita na nabunay sa mga sa Ginoo mandam po ta. Amen. Sige tag-mensahe. Sige tag-mensahe. Sige tag-alda sa mga tao. Mga tag-dispatcher. Sige tag-alda sa mga tao sakay sa sakinan. Paglagay sa sakinan, sa'yo ka mo si Soter. Amen. Di ka gusto mahimot ang Soter, ha? Ngayon, balik sa Ginoo. Ang mga tao na ating kolusyonan, wala sa sakit! Ang mga dito wala sa kamila. Muna mga kaigsunan, I will go! I will go to my neighbor! I will go to my friend! I will tell them about the love of Jesus! I will tell them that Jesus is soon to come! Amen! Muna mga kaigsunan, kaya kung di na ito mahimoon, di pa manasig sa ito paglalan. Kasagaran sa mga membro sa iglesia nga makita na ito nga mumugnaw, basta rin ang mga active sa mga Ginoo. Yan ito may aging Sabado yun. Dito may sa Lakewood. Sambonga. Tulad yung lake na pating kukuha mga ito. Dito may nag-fellowship, mga nag-fellowship Mandilis. Nga naman, kung sa ito yun, nasigon ang mga membro sa iglesia. Nasigon ang tanan, na mag-give and move sa mga ito, Heroes of the Ministry. At ito na pong nga yung Sabado, dito na yung Surigao. Ito na yung Surigao mga igsunan, dito yung Surigao Church. Dito na yung Surigao Church ito. Nakita na ko dito mga igsunan nga ang mga kaigsunan, welcome ang mga iglesia. Sama sa kuda. Sama sa itaw-taw. Amen? Tingnan ka nga, iyon ang igulat sa iglesia, mga igsunan, tindog kagran. Atong i-welcome ang mga literature evangelist. Tasing mga iliwe.
Fantastic. Jadi ka-welcome ka. Dari, welcome ka ya pun. Saya welcome lo. Bisa welcome. No. Welcome lo. Kaya panasig ka dito si Pando, pinatagal niya, di ba? Panasig ko sa video ko, no, iba. Kaya ako dating presidente sa fellowship, very supportive sa colporteur, kaya he was once a colporteur. No? Kaya Brother Lule, no? Sir Lule. Mauna ang mga kaisunan. Nag-ingon ang one mga kaisunan, Mr. Fernandez. When the publishing work moves forward, the church moves forward. Kung ang kulahaton sa colporteur mag-uswag, ang iglesia po mag-uswag. Pagpasa na kung mga kaisunan sa itong libro ni Elder Guru. Ang nag-pioneer mga kaisunan sa Pilipinas, ang missionary, kinsa itong nag-anid rin. Ang primero missionary na sa Pilipinas, niya ito, ang mga tagna, ang kadawat ni Dere. Kinsa itong primero missionary na abot sa Pilipinas, kinsa nga lang? Wala mo kayo ha? Kinsa ba? Anan? Kinsa ito si Robert Caldwell. Robert Caldwell, unsang kawigan ni abot sa Pilipinas. 1905. Niabot siya mga kaisunan sa Pilipinas. Gikan ni ato 1905, nagsugod mga kaisunan o baligya sa Robert Caldwell ng libro, ang mga tao nagpalit ng mga basahon, kunya gikan ni ato hangtod karon ang miembro sa Pilipinas, ano na sobra o sa kamilyon ng mga Seventh-day. Amen. Isugdan sa colporteur. O ang primero na colporteur, ano ito? Amerikano? Wala. Amerikano? Australiano? Kinsa yung Amerikano? Amerikano. Kinsa yung Australiano? Kasot? Una po po, nagulog niya po. Taga-Australia ito. Dito may 2022, dito may sa Australia, kanang Australia, maunang lugar, nag-assign si N.G. White, ang iyang edad, 64 years old, diha nagsulat ang Shadow of Ages, diha nagsulat ang Shift of Christ, diha nagsulat ang Thoughts for the God of Blessing, o niya, dito ginubong si Robert Caldwell sa Curambong, Sydney, Australia. Mo na ito nga nagplano tayo ang publishing house nga ang maka-deliver of 26 Bible story ato sa Australia, Robert Caldwell to. Kinsa ka tumuman? Kasama? Sino tumuman? Kung patarong isunan, kaya naman mo, pag-ato lang dito sa Australia, maraming ba yung pasulata ka? Pag-ato naman dito, nag-ingon si Pastor Tolentino ang ato nga kining Voice of Prop sa kining SOP Director sa Division. Ingon siya dito ko sa Amerika, dito ko sa Heritage Tour sa Balay ng Indiwan sa Amerika, pero mas guwapo sa Australia. No? Nakapalit si Indiwan dito 50 hektaryas na yuta niya dito na gitungkol na abon din kare. Okay. May son, introduction to lang, ang po sa dahil. Ang mahal nilang ito, Ginoo, ang tanggal yung batukit sa mga kulong, ang hangin kami Ginoo, ito lang Espiritu, magdadasig ka na mo, sabta na mo Ginoo, anong na aming publishing ministry. Aron Ginoo, amo ang tambayayungan, aron mapadali ang iyong buhay. Salamat sa pagtubag sa mga karampo. Tulong lamang sa Jesus. Amen. Ang kaito sa itong mensahe, mga kaisunan, nganong doon na may publishing. Nganong doon na may mga colporteur, nganong doon na may literature evangelist, nganong ang iglesia, nagwali man kanyang mga pinatik, o magwali na niya eh. May bustari na niya eh. Magwali na niya eh. Magtunda na niya eh. Di na niya enough.
White at James White sa una. Nagwali sila. Tulda. College meeting. Pero nag-ingon ang Ginoo kang Ellen G. White. Helen, kung kanara inyong saligan sa pagwali, doon na pa'y taghang mga tao rin mo. Pag-imprinta mo libro, mo na ipaagi madali ang mensahe. Kung ako nalaw mga kaisonan, ingon diri sa Habakuk 2, versikulo 2. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that read it. Kini panahon ng mga kaisonan si Habakuk, nagkantay mga question sa iyo. Ginoo, ngayon man nga mga tao, huwag makalagad ni mo, mas hayaan mo sila sa ako, kaya nalagad sila nalagad ni mo. Kung saan na Ginoo? Ikaw mo ka rin. Inan si Habakuk sa Ginoo, isulat ang panahon. Isulat! Isulat sa mga bato! Aron nga, klaro, plain! Unya, ang makabasaan ang hudagan, ang hudanagan. Buti pa sa butan ng mga isunan. Quick! Dali! Madali ang mensahe! Ang tumuwa kay isunan ng nanatay publishing ministry, aron masabdan ang mensahe. To make the truth clear and plain. Kaya kung yung nakagabay mo ulit so, yung nakasabot ng tao. Kung nagaling mo, kung saan health and home. Pagbasa nila sa health and home, nga naman Sabado rin. Nga naman ang tino ko na yung adlaw na Sabado na nga naman di mo tama na rin mga pagkaon na makadaw sa panglawas. Kaya ang kamatuuran, sulat niya, nga kung mukhaon ka sa dili, magkayo sa panglawas, ang atulawas ng Diyos Ginoo. O nga kamatuuran, sulat niya, na niya gisulti, ang tinog na adlaw masimbahan sa tao. Tao, sabot. Mapadali ang mensahe kung doon na sila mabasa. Right? Right, ganit. Publishing yun, siya. Kaya mo, publishing is, mo man ang mga sila. Sa unang panahon mga kaisunan, pwede nga wala publishing. Nga naman, kaya edad sa tao sa unang panahon pinag-reason. Pila kong edad sa tao na penting gulaga. Nga iyang edad na abot pag pila ko. 900 pila to. 69 years old. Kinsa mo to siya? Semento sila. Kinsa'y gusto ng abot yung edad ng 900. Ano? 900. Wala na karon. Pero doon na kayo maabot ng 100. 100. Kinsa'y gusto 100. 100. Kasi pastor silo pa. Pagkabot daw yung edad ng 80 na, balik ko ng kalimutan. Isa yung 80 na, edad ng 80. Lagi dari 80 na yun. Kaya ka ng 80, taas-taas na edad. Sa una panahon mga kaisunan, ang edad sa tao, taas kayo, o nga, ang memory sa tao, pwede pa yung kayong hinduta. Di yung nila malintan. Isang pila ka to'y 100 years, 200 years, di yung sila makalimot. Throughout the ages, God has always found ways to make sure that His truth will not be forgotten. Gusto sa Ginoo na ang kini kamatuhuran, kini mensahe, di malintan sa tao. When human mind was pure, strong, back in Eden, oral communication was enough. Sa diha ang tao musgan pa, sa diha ang tao bastog pa, sa diha ang tao di pabulaw. Kanang istorya, pwede pa na. Kaya may istorya naman mo. Adam could tell his children about the fall and about God's promise of redemption. But as man's strength weakened, his memory failed. Sa diha na yung mga kaisunan, niligid na katuwigan, sa diha na bumuo na ang edad sa tao, ang iyang memory ang taman. Nagkawala po. Matigalat ka, iyon ka na, asa ito ang para? Ako! Pagano, nanon na yun, nanon na siya mga ulo malimot ka ta. Muna ang Ginoo, pwedeng bright na kayong Ginoo. Nakita sa Ginoo na pagligid sa panahon, nagkinahanglan ng mga kaisunan sa mensahe. God decided
to write His truth down. He wrote His law upon tables of stone. He told Moses to record His dealings with humanity from the very beginning, and since then, everything that heaven wanted us to remember was written for our learning. This is the foundation of the publishing, the written witness of God's truth. Kinsa may naguna mga kaigsunan? Kinsa ang nagsulat ng libro, mga kaigsunan? Kinsa? Mabasa? Mabasa. Makita? Makita. Mahikap? Mahikap. Oh. Exodus. Right there, versikulo 18. When the Lord finished speaking to Moses on Mount Sinai, He gave him 2 tablets of testimony, tablets of stone, inscribed by the finger of God. Kinsa nag-imprinta mga kaisan? Kinsa? Kinsa? Ang Ginoo, sa rin namin niya pag-imprinta. Ang iyang tablo. So, kinsa nag-kiningmog na sa publishing ng Israel? Ang Ginoo. Muna mga kaisunan. Naatay publishing ministry. Kaya gihog na siya. Number 1 reason. God's pattern of preservation. Throughout history, God used the written word. Moses recorded God's dealings from the beginning. Muna ilan si ang Ginoo, kailan si Moses pa? Di ba katubig ang primerong Ten Commandments? Gibuskan mo sa ni Moses? Kaya nag-backslide mo itong mga tao, pero pag ipabalik ako si Moses dito sa kwan, bukid, pasulat ni Moses sa Ten Commandments. Kaya kung why nasulat sa unang panahon ng Diyos, kung sa may mensahe na ito ng gano'n, wala. Na-preserve ang kamatuoran kay dunay mga written word. Dunay written, dunay mga sinulat. Nang imanduan sa Ginoo ang mga propeta sama ni Moses. God's pattern of preservation. Galing mga kaisunan ng mga escriba sa Israel. Ikopya nila ang scripture. Sulat. Para di kipalitan. O panahon sa Dark Ages. So ito magsugod ang Dark Ages. 17, ano ito magsugod ka rin? 1,260 years of papal supremacy. Kinsa nag-preserve mga kaisunan sa Bible? Kinsa? Ang mga Waldenses. Ang mga Waldenses, mga kaisunan, mga Sabbath keeper to sila. Sa unang panahon, daladala ang Bible, imbargoon ang Bible. Ang katong magsigig, wali-wali may ito sa Bible. Kung saan nila, ilang dakpon, ang uban, kung saan nila, ilang nauman. Ilang pagkan. Kita itong bago galing nga ipusel nga tungod nga ni Kuan siya, ang iyahang mga pagtulunan nga against na siya, ang kita niya nga ang Amerika, wala rin kalimaw ba? Confused na kayong tao. Iyang sultian, ikining inyong mga probleman, walis pala kasulatan. Kinahanglan mo sunod sa isultis pala kasulatan. Kaya himugdan ng Amerika na himong great nation. Kaya nagsunod sila sa mga kasulatan, bumalik ka sa una. Pagsunod sa mga kasulatan, daghan ka suko. Ano ang mag-isunan? Kaya, kung saan mapunggan ang ilahan, mga gana, mga kaisunan. Niya daghang mga question, ang sila niya. Mga sayot, hindi niya gusto, hindi gusto. Sultis pala kasulatan. Galing si Charlie Kirk, pagkasalok sa mga kaisunan, hindi na sa gamit sa cellphone. Hindi niya dentista, pero Sabbath keeper. Hindi na gamit sa cellphone. Wala, kaya nga naman, yan ginauna na ang Sabado, mga ibalaan. I-appreciate niya ang mga Adventista na mo na ang mga Adventista, mga happy mga tao. Nga naman, we are keeping the Sabbath. Amen? Kung siya ang kamatuoran, nasa Adventista. Ang kanang mga mensahe sa kamatuoran, nasa Adventista. Pero ang Adventista, talawan lang sulti sa kamatuoran. Maraming mga kaisunan. Ingon siya, when I die, do not cry. Because that's the time that I am praying. Grabe yun, mga kaisunan. O sa unang panahon, mga kaisunan, ang mga Waldenses, ang bahan nila, sa
panahon nga, inukupyahan ng scripture, ipanghatag nila sa mga tao, ang panahon, manakpan sila, martyr sila mga kaibigan. Pero wala sila mubiya, panayon sila mga kaibigan sa pagkisahe, ang mga audiences. Gani, 1950s, 1450s, itagalan sa Ginoo, genius, nga nag-imprinta siya ang libro mga kaisunan. Ang primero na libro nag-imprinta ang Bible. Kinsa to siya? Si Johann Gutenberg, sa German. Oh, mga kaisunan. 1800, Adventist pioneers. 1800 youth presses share the final message. Unya niya mga kaisunan. Mugna atong 70 Adventist Publishing 1848 ipakita ngadto kag Illinois ingon ang Ginoo kay Illinois ingay ang bala nga magsugod sila magsugod mo imprinta magsugod kamo sa gamay pero ako kini nakita nga kining kahayag milupok sa tibuok kalibutan From this small beginning, it was shown to me to be an experience of life that went around the world. O karon mga kaisunan, natin 66 publishing houses sa Tibok Kalibutan. Muna ini kahayag ng milukop sa kalibutan. Dahil mga kaisunan, sa pag-abot nga sultian na ni Ellen White yang mana sa pag-imprinta. Ingon si James White. Lison ni kaya mati kwarta. Ismail Mane. Menangki dalam kuali. Nawar ko. Some 7 months passed by and James White decided to mow a field of hay. No? Mow siya. Nanglampas siya. Kung mayroon mga siya, nanglampas siya. In order to earn money for printing, but as he started to leave, Ellen White received another message. She saw that God did not want him then to go out and earn money, but that he must write. Ingon ang Ginoo kang Ellen, ayan ang trabaho kay mana. Ang iyong mga to, sulat. Ito si Martin Luther sa unang mga kaisunan, sige na ito sa sulat. No? Rangkahan. Di na, wari. Grabe na sila natin. Di ba mga disputan? Sipa, siya kasawa mo ka. Agde ang putan. Si James White, mga kaisunan, grabe. Kanabang, daw, nakita niya mga, isod mo kayo, kung saan na natin, nga wak man tayo kwarta, muna saya nga makakuha na ito nga, mapinta sa buhat, wak man tayo kwarta, kung dili din na siya, one mga kaisunan, kung unsa ka na isultis Ginoo, butuman na ta, galing mga kaisunan, kung sinita mo, it almost seemed that God sent His most powerful angel to take James White by the shoulders, place him at his writing desk, and put the pen in his hand. The young church must put first things first. Sabi ni mga kaisunan, ang panunundaw naging bumita ng kabaga ni James White, unya iyang kamot, ngayon pasulat yun. Pinakita sa Ginoo nga kining atong mga sinulat, kining atong mensahe nga naa sa atong mga balasahon, mo may paagi nga mudali o kailap ang mensahe mo na si James White gi-inspire sa Ginoo sa inyong White isultian nga kinahanglan yun sila musulat. Dahil mga kaisunan ni Jesus, she must establish that which would produce the quickest growth and provide for her the most permanent strength and power. So our pioneers move ahead with the first issue of Present Truth. Muna, ang primero libro sa unang mga isunan, ilang isulat ko ng Present Truth. Ang primero nga opisina nga gitukod mga kaisunan, sawa pa natukod ang General Conference o sa opisina ito. Di ba katanga? Review and Herald Publishing Association. Ang sunod na ang ato ng opisina sa General Conference. Number 3, God's
God's purpose for publishing. Our publishing work was established by the direction of God. Muna mga kaigsunan, kini mong buhat, gigiyahan din siya. Ang purpose, to preserve, to prepare people to meet God, to spread the light of truth quickly and permanently, so to strengthen believers against deception. Why the printed page still matters? The printed word never changes its message. Speaks silently yet persistently. Enters homes no preacher can reach. Help people discover truth for themselves. Continues to witness when the voice is silent. Kini nga mensahe mga kaigsunan sa mga librong wentaing pagi na kini mo musunod yun. Dito sa Cagayan mga kaigsunan, doon na dito sa ka-hotel, nag-sundan sa duha ka magazine worker. Ilang gilingan na tagiyaman, naka-home health education service. Doon na may dala, nga nindot yung kasama. Kunya, ang ilang hotel na may comics. Ingon ang inahal nga, ang ako anak ko sulo magbasa comics. Sige, palito na ito yung libro. Kunya, itong libro kaya ipalit sa mga tuportor, ibutang sa comicsan. Ay, yung bata mag-iksan, grabe mo basa comics. Naabot ang panahon mag-iksan, nahulot mo basa comics. Ang ibasa dahil sa yung bata, katulad the Star of Ages. Ibasa sa yung anak. Ang yung anak mag-iksan, iskwila sa Cebu. Iskwila pa ka-doktor. Kunya, naabot ang panahon mag-iksan, natulad wali dito. Revelation Seminar. Nitambong siya sa Revelation Seminar. Pagtampong niya sa Revelation Seminar, ang tanang iwali sa pastor, iya nasabtan. Naman, kaya iya naman daan nabasa sa Star of Ages. Okay, sa itong tawhana, moto si Pastor Binti Aral. Amen! Mauna mga kalisunan nga enters home, no preacher can reach, speaks silently, no? Ang iyang mensahe never changes. No other agent penetrates so deeply, abides so persistently, and influences so irresistibly as gospel literature. Managing ni Elder Theodore Carr Richards. No? Number 5, mga kaibigan, the power of quality literature. Muna na, ngayon na po tayo libro ng paghatag, no? Natay paghatag, karong October, sana. Ngayon ang hukay ba? Sa labit ka? October 18, maghatag ka. Salamat na dahil ito. Pasalamat na dahil kay libre. Ang uwan ba yung isip, dahil nila usin ko na. Pero nila libre. Ano yung sultihan mo? Dito sa Africa. Doon na dito yung portor nga, dito sa eskwelahan. Pag-canvas niya sa eskwelahan ng Ikson, naingon na itong babae na, Sir, nang ba mo yung libro, sir, nga? Katong bitaw, cover sa libro, espada, sword. Naingon na lang, kailing nga, Ma'am, nga naman di ay. Naingon siya, abin mo, sir, kanang libruha, tulong na katuloy, gidang ko na ako, nga kanang ng libruha, nabihan ka maturan. Sino mo ba, ma'am? Naingon siya nga, naingon na lang teacher nga, sir, kung ka ng libruha, sir, bisa pagpilit ko siya, ako ng paliton. Kaya ipadat ko sa ginawa natin, magkanang libruha, nabihan ang kamaturan. Ibayaran niya mga misunan, yung nangilig, naraman sa libro. Ang title ng kaisunan, Vita Ko. Sa Tanzanian language ba? Ang Vita, Big Angko Battle. Big Battle. Sa ito pa, Great Controversy. Malibro na eh. Ibasa sa babae. Pagbasa ng mga kaisunan, iyang gilabay ang iyang rosaryohan. Gilabay niya ang mga kalintas. Gilabay niya ang mga lumina. Ang babae na ay mga adventista. Amen? Muna yung nangangatang with controversy, nabot na nagtulog ito, singitan ko sa controversy, kaya yung controversy, so winner ka na libro. Muna nga ka na yung controversy, hindi na magkabutan na puyo ka na rin sa terong, sa mga karton. Kinahalan ato ng dandong dito sa mga tao. Ano ba mga kaisunan? Daghan ang mga tao nagulat sa
George King, iyang giingnan nila identify. Pag imprinta mo libro mo ako, nga naman, naawat tayo panghaka, naawat tayo balikya. Nga naman mga kaisunan, kaya kailangan kong ilang paliton o kailangan kong mahal, ilang ko nang i-preserve. Kaya nitabo mo mga kaisunan, katong usa ka customer na nakapalit sa libro, nakita man sila pastor na, uy, ano masabasa mo ka ng libro, balik mo na itong libro. Ay, nagbasahin ako, ang kala. Tingnan siya na, may pahingan daw man. Tingnan na lang itong kuwan, tingnan na itong bata na, uy, pastor, di na akong nanauban eh. Halin na ba na sa kumais? Ang halin sa kumais, ipahin na kumalaw, di akong nauban. Di na akong nauban. Yan, iba sa mga kaisunan, kung sa Lutheran member, nahimo siya sa Biblia. Amen. Muna ito sa masahong mga kaisunan, why make our books beautiful and durable? Because people value what they invest in. A well-made book is treasured, not discarded. I paid good money for that book. A reason it's gift and reread. Na ang quality, proof deserves quality, presentation. Muna, hindi ka matagalan mga kaisunan na kay nindot ng mga libro na kining mga tao, ng mga agunahan ng mga tao, gusto sila mupalit kung nindot ng mga sahon para sa ilahang palimalay. Mura ang the power of quality literature. Gani mga kaisunan. Kinsa may isugo sa Ginoo. Kinsa? Kinsa isugo sa Ginoo mga kaisunan? Sa pagdala sa kanya. Isulti niya mga kaisunan. Pasara ko ha. Tanawa ha. Our publishing work was established by the direction of God and under special supervision. It was designed to accomplish a specific purpose. Panayon, Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people, separate from the world by the great river of truth. He has cut them out from the quarry of the world and brought them into connection with Himself. He has made them His representatives and has called them to be ambassadors for Him in the last world of salvation. Kita na yung mga Adventista ng kaisunan na itawag sa Ginoo. Dili na sa sinima. Dili na yung Mormons. Dili na yung Iglesia ni Cristo. Kita na yung itawag sa Ginoo. Sa pagdala ng mensahe. Mga mga kaisunan na kinahanglan ato gining tamalyungan. Gani, two kinds of literature. Na itawag na subscription books. Na po itawag na trade books. Kung saan na subscription books. Karang libro ang ibaligya sa mga korporasyon. Kung sa mga karang trade books, karang mga spirit of prophecy books. Pero kiring duha, ako ni kirahangan. Ngayon, kaya nagiging na isultusan na, bisan pag-Adventista na ta, aron kita nga sa to-be-rooted and grounded in that book, aron muli kunta sa atong bagto, kailangan magpalit, ibang masahod sa atong publishing house. Amen? Ison, way back 1930s, 85% sa membro sa Seventh-day Adventist nagpalit og libro sa atong publishing house. Pero karong panahon na kaisunan, makasusubong utang. Kaya atong membership sa Tibuok, Pilipinas, more than 1 million. Pero mahalin sa morning devotional, pero sir, ang morning devotional, pero mahalin sa Katolik. 20,000 na ang mahalin sa morning devotional. Wala kayo pamalit kaya atong mga kaisunan. Bisang kayo election o sa'yo, wala kayo pamalit. Pero nagkinahangan ng talihan mga kaisunan, aron muli ko na natong bakto. Nagkinahangan po tao, libro, mga kaisunan, na atong i-share nga sa mga tao. Atong ipahat sa mga tao. Nalipay ka rin tao na kaisunan nga naman. Kaya ay promotion karon. Panahon sa Midweek, magpalit tag libro. Ha? Buy one, take one. Ilang ka na? Buy one, take one? Nga naman. Ang imong bayaran, kung imo nang bayaran sa public, may sobra man ang Christian. Pero imong bayaran, buy one, take one, 2,500, 200 na kabuktaw. Ang isa para sa imuha, ang isa para sa imuha amigo, payo para sa imong silingan. Kunya na yun, imo na yung pakapilan o voice of prophecy lesson. No? Kunya, ang sira ni mo itong voice of prophecy lesson, perpika ni sister, ang sira ni Mayo, ay mapilpik ni mo ni, ang sira ni mo ni, taga-gasa ka bookbound. Kunya, kada paghatag ni mo mga kaisunan ni mo ni katimanon, kaya pagkahupan sa tuwig, imong iampo, nga kanang imong itaga, ang voice of prophecy, ang tanong, mabautismohan, at the end of the year, amen? Wala ko na
lang, kapit na naman. Natong toyo mga kaisunan, o sa kagalag, or harvest 2025. No? One book also. So, kanang, kung sana, kung magsusunod, ang ilang bigwig, muna na siya book fair sa mga kanilista. From October 12 to October 17, ang total sa ato ang usan publishing. Kaya nga naman, sinahanglan na siya alang sa pagpalikod sa atong pagtuong, alang sa tool for evangelism. No? Both are essential. For the world to know the message, for the church to keep the message before the people. The Lord's means for keeping the message continually before the people. Okay, number 7. Ining atong libro, mo na siya gamito na ito sa paghatag sa final warning. Mo na siya musultis mga tao na, oy, come out of her, my people. Babylon is fallen. If anyone worship the beast, no? Revelation 14:8, ang Babylonia nagpuka na. Ang mga pagturunan sa Babylonia, dili na musunod sa atong kung saan, dili na mudulog sa atong una-una. Puka na natin kaisunan. Naman, nakadawat na nga kamaturan. Unya ang mga tao na nasa gawas ng kaisunan, musunod sila, may imbitar sila sa liha nga makawasal sila sa pangmasahon. Come out of her, my people. Mao na atong tuyo mga kaisunan, the publishing word and the final message. Kini nga itong mga libro, mo-imbitar sa mga tao, mukuha sila diha sa Babylonia. Musunod sila sa insakto na turil nga mao kana ang kamaturan dinhi sa atong iglesia. Gani mga kaisunan, mao ni siya atong usan. Strength sa atong church. Where the publishing work is strong, the church is strong. Where the publishing began the movement, publishing will help furnish it. When the press advances, the gospel advances. Then will she go forth fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners. Amin niyo, John? Ngayon itong 2022. Doon ay nakaling yung missionary gikan sa Germany. Pagkana niya sa sinin mga ison, yung pastor, pwede magwali dito sa Bukidnon. Ano na yung gikan, pastor? Gikan niya sa Germany. Ngayon rin mamawali sa Bukidnon. Sa Germany na yung mamawali. Hindi rin mamawali sa Germany, pastor. Kaya mamawali dito, wag may bautismo. Kaya wala mag ison, siya pautangan ako, pastor, napabago mga kulpurtur dito. Ngayon siya, maulit problema, pastor, kaya wag yun kulpurtur dito sa Germany. Maulit ng inunday si Sister White. Now when the publishing work is strong, the church is strong. Pag mawala na ganun ang mga libro mga kaisunan, hina ito evangelism. Dito ko sa Canada, ipuntahan na ng district pastor. Pastor, sa Katoy, pila may goal sa bautism. Ingat ang pastor, makabautism ko sa kabuok, lipay na ang mission. Sino na ko sa kabuok? Dire, pila ka goal? 200. No, pero kaya na to. Ano ba? Ingon ang General Conference, because the Philippines have a strong publishing program. Amen? Una mga kaisunan, ato yung suportaran yung buwag sa culture world. Na naman, kaya maunay paagi nga, wag pa naabot ang liman, wag pa naabot ang pastor, na may gustanihan na sila pinagis pabasa. Gaya mga kaisunan, keep writing the vision, keep printing the message, keep spreading the light. Kung sa isulti mga kaisunan, let every book, every leaflet, every magazine be a silent missionary preparing hearts to meet Jesus. The silent messenger and the living preacher are both required for the accomplishment of the great work before us. Gani na kaisunan, mauni, though the minister may faithfully present the message, the people are not able to retain it all. The printed page is therefore essential. At the end of the day, mga kaisunan, kung sa may ligasin nato. Natong kinabuhay mga kaisunan, bagi naman eh. Matod-patong mamigo sa eskwela pa ko, Brad, ang atong kinabuhay, pasay mo mga kalimutan. After 70 years, after 80 years, mawala naman tayo eh. Pero sa may atong handumanan, atong handumanan na kaisunan, how many lives have we transformed? Naabay mga kinabuhi, atong nausap na kaisunan mo na ang mahinunan ng tawanan sa Ginoo. How many souls have we saved? Naabay mga
Nakaplag silang kawasan. And how many hearts have we touched? Ay, so, doon lang ipakita ninyo. Ipakita na ito nga video sa inyo mga kaibigan. Nga tungod sa atong libro, nahimo siya 70 anos. Sir, tabangin ko rin, kasi hindi mo siya. Ayan. Hi guys, how are you? We came from São Paulo, from Brazil, publishing the house in Tatuí. Thanks to your story, your testimony right there. Through Facebook and through a home video. You haven't seen yet. It's been 6 months since your life changed.